Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang panaginip po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Sumayin niyo pong lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Ato po, Bring Christ into your home. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ako po si Sister Merly ng San Rafael. Magandang gabi po sa ating lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Masayang buhay po sa inyong lahat. Brother Romy po. Magandang gabi po muli. ABG po. Muli ang pagbati po ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Diyos ng katotohanan, mapag-aalinlanganan po ba namin ang anumang inyong ipinahayag sa pamamagitan ng inyong mabathalang anak? Ibinigay mo po sa amin si Hesukristo at ang inyong habilin. Ang habiling ito ay iningatan niya sa kamalian at di pagkakaunawaan nang ilagay niya ito sa kanyang simbahan na kanyang tinatag. Sa pamamagitan ng simbahan ay ipinangako niyang magsalita at pumatnubay sa amin patungo sa buhay na walang hanggan. Kailanman ay wag nawa kaming mapagod sa laging pag-aaral sa inyong banal na katotohanan. Maging masigasig nawa kami sa paggamit namin ng inyong banal na sakramento ng malimit hanggat maaari. Kung ang mga makalangit na kaloob na ito ay hindi namin gamitin, ay noon lamang magiging mahirap ang pakikibaka namin para sa langit. Bayaan niyo pong ipakilala namin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pagsusumikap na makilala at mahalin po kayo at lalong mapaglingkuran ng ganap sa aming pang-araw-araw na buhay. Pahintulutan niyo pong lubos upang magamit namin ang inyong kahangahangang kaloob sa amin, ang simbahan. Kailanman ay huwag nawa kaming maging hangal upang umasa lamang sa aming maliliit na makataong kaalaman. Bagkus, ang inyong lakas at karunungan ang aming kailangan sa pang-araw-araw na pakikibaka sa langit. Patuloy nawa ninyo kaming basbasan, lalong-lalo na po ang mga sponsors, mga volunteers, mga staff,
at ang direktor ng Radyo Maria upang hindi kami manghina, bagkus kami po'y lalago at lalago kami siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa atin pong panalangin. At muli po nating pinapaalala na ang mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagbati ng mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria. Narito na naman po ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid na muli pong nagkakatipon upang kayo po ay amin pong maanyayahan at muling makasama sa isang oras po ng atin pong kwentuhan sa Himpapawid sa mga paksa po na maaari pong makatulong sa ating pangkaisipan, pangmoral na ating mga pangangailangan sa ating mga pag-uugali sa pang-araw-araw nating pagharap sa buhay. At narito po ang ating mga kapatid na nagtsatsaga rin po na talagang tayo makasama rito, para tayo makabuo po ng isang pagsasama-sama na tayo po maging kasangkapan ng ating Panginoon upang ang kanyang kabutihan ay atin pong mapag-aralan at ito po ay ating maibahagi sa atin pong kapwa sa pamamagitan po ng ating himpilan o ang himpilan ng ating mahal na ang Radyo Maria. Kumusta na po kayo mga kapatid? Mabuti naman po. Sa gabing ito, mayroon naman tayong bagong tatalakayin, ano? Ito, sabi nga napaka common na ito na ating naririnig sa ating pang-araw-araw na buhay, ng mga paksa natin. Pero kung ating nga pong pagninilayan pong mabuti ang bawat katagang ito na atin pong naririnig sa pang-araw-araw, ito po ay nagdudulot sa atin ng isang kaliwanagan sa ating buhay. Sapagkat sa pang-araw-araw nga po nating buhay, nakikita po natin positibo, negatibo, tayo po ay nagiging manhid na lamang po sa mga bagay-bagay na atin pong nahaharap at hindi na po natin lubusang naunawaan ang ating mga sarili sa mga bahaging yon ng mga pangyayari sa ating buhay. Kaya naman po, tayo po ay mag-aaral at magtutuklas sa mga saloobin po ng bawat isa sa atin. At bago po natin pasukin itong ating panibagong paksa, recap po natin muna yung pinakahuli natin tinalakay, Sister Marjorie. Opo, so yung atin pong natalakay nung nakaraan ay yung kababaan ng loob o yung humility, na ito nga ay isang uri ng pag-iisip na hindi mo inaaring higit ka sa iba, no? Hindi mo inaari na mas mataas ka sa iba. At ito nga ay isang kasangkapan din sa ating paglalakbay dito sa lupa dahil ito ay isang requirement, no, upang matamo po natin yung kaharian po ng langit. At binigyan nga po natin ng 3 uri yung kababaan ng loob. So una po doon yung kababaan ng loob sa mas mababa sa iyo, no, na ito nga po ay ating maipakikita sa pagtatrato po natin sa ating kapwa, no, kung paano po natin sila itinuturing, no, yung pagpapakababa na nakapaloob po sa isang uri ng paglilingkod. At yung pangalawa naman po, yung kababaan ng loob sa kapantay mo, na dito, no, na nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo kapag umiral na po yung pride, no, ng bawat isa, no. Dito kasi nandito yung pagbabanggaan ng kanilang karapatan, no, kahit na pantay lamang yung katayuan nila sa buhay, nariyan pa rin yung hindi sila magkasundo dahil may nagpapataasan. At atin nga po itong masusupil or mapipigilan sa tulong po ng mga magulang na ipamulat po sa kanilang mga anak habang bata pa yung uri ng katangian ng kababaan ng loob. So simula po sa ating mga magulang. At yung ikatlo po ay yung kababaan ng loob sa mas mataas sa'yo, na
ito yung may mas karapatan kaysa sa atin, di po ba? Yung sinusundan natin yung mas mataas sa atin, yung mga boss po natin sa ating trabaho, or even po sa mga magulang natin, na bilang po sa pagpapakababa natin, no, sa mas mataas po sa atin, ay ibigay po natin yung pang-iintindi at pangunawa natin sa kanila sa posisyong dinadala po nila, dahil kung hindi nila mapanindigan yon, or kung wala man po sila, ay maapektuhan din po yung mga nasa baba po nila, yung kanila pong mga sinasakupan. So since sila'y mas mataas, no, madaling gawin po natin ay sumunod na lamang po sa kanila. At atin din po itong makikita, no, sa ating mga banal na Biblia, ng ang kababaang ito ay siyang karunungan ng Diyos na kanyang ginamit sa pagligtas din naman ng sangkatauhan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya po yung pinakamodelo ng kababaan ng loob. Nang sagisag nga po nito ay yung maamong tupa, di po ba? At ganun din po naman sa ating mahal na ina, na sa kanyang pagpapakababa ay siya po yung dinala po niya yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, no? At ganyan din po si Juan Bautista, no, na nang salubungin nilang, nang ipakilala nila ang Panginoong Hesukristo, ganun din yung pagpapakababa nila. At ano man po ang kalagayan natin sa ating buhay, o ano man po ang kinatatayuan natin sa ating buhay, ang kababaan ng loob po ay dapat taglayin ng bawat isa sa atin, dahil walang makapapasok sa kaharian ng langit na hindi taglay-taglay ang kababaan ng loob. So, yun po, Brad, yung kababaan ng loob nung nakaraan. Maraming salamat sa recap, sis. Apo. Napakaganda na po mga minamahal namin mga taga-subaybay. Siguro naman inyo pong muling na-recall yung natin, yung atin pong naging paksa nakaraang linggo. Napakaganda po ang pagiging mababa ang loob. At sa espiritualidad ng buhay natin, tinukoy nga po ng Panginoon yung ang pagpasok sa kaharian ng langit. Sinasabi niyang ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sapagkat ang sabi niya, sino mang nais manguna sa inyo, maging huli. Maging huli sa lahat. Yan po ang spiritualidad naman na itinuro ng ating Panginoon kung paano natin gagamitin ang kababaan ng loob sa paglalakbay patungo sa kaharian ng langit. At sa panibagong gabi na naman po ng linggo na atin pong tatalakayin na paksa, ito po hangad po ng bawat isa to na makakamit sa bawat tao, sa kapwa niya, at maging sa sarili niya. At ito po pamamagatan nating pagkamatapat o katapatan. At ito po sa salitang Tagalog, katapatan, pagkamatapat, yun lang po, pero sa salitang Ingles, marami pong lumilitaw, Maraming nandyan po ang una na, sincerity, po, ano pa? faithfulness, tas fidelity, integrity, Loyalty. Opo, loyalty. Marami nakapal. Honesty, Opo. So, yan po yan, punta po tayo sa una ng pagiging tapat doon sa tinatawag na sinseridad o sincerity. Ito raw isang lagay ng pag-iisip natin ng ating katauhan talaga. Yung pagiging matapat na yan sa ating isip, puso at kalooban, na yan po inaandyan na. Yan paano po, ano po ba ang tanong po rito, unang-una, paano natin, muli maya-apply itong katapatan na to? Halimbawa, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa, lagay natin sa trabaho, sa ating mga hinaharap na trabaho, sa bawat trabaho. Ako, mayroon akong karanasan pagdating sa ganyan. Ako palagi may karanasan. Ko naman maraming aton sa trabaho kasi may one incident na nangyari na rin sa akin sa trabaho. At doon alam kong sinukatin ang katapatan ko. Pero sad to say, talagang nagkaroon ako ng pagkakamali doon sa nangyari sa akin sa trabaho. Pero naging lesson naman sa akin yun. Dahil na pag ikaw pala naging matapat, magbubunga rin ng
biyaya para sa iyo. Meron siyang katapat na biyaya. Once na binigay mo yung katapatan mo, meron kang makukuhang gantimpala pala. Pero once na yung katapatan mo sabihin, hindi mo na isa katuparan, hindi mo na isa gawa ang katapatan, maging sa trabaho mo, meron din naman palang kaukulang kaparusahan. Ganun pala yun. Sapagkat yung pong katapatan, sabi nga po, yan ay isang tulay papunta sa kaganapan. Ano po, kung masisira yung tulay, wala kang mararating, sabing gano'n. Kung masisira ka sa katapatan, kung isang taong sira sa katapatan, walang nararating, sapagkat yun nga po ang katapatan ay may sasabi nating tulay, ano po, patungo sa kaganapan. Kaya kung meron nga pong naghahangad ng isang pagsasama, sabi nga po, magiging ganap ang kanilang pagsasama kung masisira po yung tinasabing katapatan, ano po, hindi makakarating doon sa kaganapan ng kanilang pagsasama, ano po. Kaya sa atin po, sa mga bata po, di ba, sa mga atin po mga anak dyan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po, lahat higit, yung mga nasa murang edad pa, ano po, tinatanim na po natin yung pagiging tapat ng mga bata. Meron akong nakitang patalastas, ano po, yung sa isang TV, ano po, yung isang bata, nakabasag siya, ano po. Tapos tinanong siya, ano po, ako po, natuwa yung nanay niya kasi ang pag-amin ng kasalanan ay mabuti, ano po. At yun ay isang napakagandang pagtatanim ng isang para sa kabutihang asal ng ating mga anak, ng mga bata, ano po, na tinatanim natin sa murang edad nila, yung pagiging tapat. Karaniwan po kasi, ano po, sa mga bata, kapag nagagawa po kasi ng mga matanda, ganito na po, utusan yung bata, ano po, kaya yung bata naman nasisira yung pag-aaral sa katapatan, sa pagtatanim ng katapatan. Utusan naman ng mga matatanda, ano po. Pagkatapos, bibigay na yung sukli, sa'yo na yung sukli. Ay yung mga bata, ganun, natututo silang, pwede pala yun. Ano po, pwede pala yun. Kumbaga yung attitude ng matanda na yun, na sinasabi niya sa bata, hindi nakapagbubunga ng maganda yun. Ano po? Hindi bagkos yung bata ron, nasasanay siyang ganon. Nagiging tingin ng mga bata, pag sukli na pala, hindi na kailangang ibalik. So, doon natututo yung mga bata na okay lang para sa kanya. Nawawala sa katapatan yung mga bata. Kaya mayroong mga bata sa murang edad, natututo na ng pagpandaraya. Hanggang sa makalakihan. Hanggang sa makalakihan na niya. At yun ay isang pangit na hindi magandang halimbawa na inaituturo po natin sa mga bata, ano po. Sabi nga po, paano ito nasisira? Sa murang edad pa lamang po ng ating mga anak, ng mga bata, ano po, kung di po tayo nakakapagturo ng maayos sa kanila, yun nga po sa mga tinatawag na material na bagay, ay diyan po nagsisimula yung pagkasira ng pagiging matapat ng isang tao, ano po. At ilagay naman po natin sa atin pong pagtatrabaho, ano po. Sa trabaho po natin, nga po maging tapat tayo sa ating mga gawain. Kasi kung di tayo trabaho lang tayo ng trabaho. Nangyayari din. Sa trabaho ko talaga nangyayari yan. Kailangan mo talaga doon yung pagiging matapat. Dahil nga sa nature ng trabaho ko, pera ang nai-involve. So, halimbawa, yung customer, nagbayad sa'yo, sobra pala yung binayad sa'yo. O siyempre, kung medyo wala kang katapatan ni sa sarili mo, ay, hindi ko nasosoli ito, akin na lang to. Diba? Ganun na magiging kaisipan. Kaisip mo na, siyempre, sumobra eh. Kasalanan ko ba? Sumobra. Ganun pala eh. Pero dahil kung nandun yung katapatan mo at palagi kang may pananalig sa Diyos, may takot sa Diyos, alam mong mali yung dapat na attitude na ganun, diba? Ibabalik sa customer yun. Kasi hindi lang minsan nangyayari talaga sa akin yan dahil humahawak nga ako ng material, no? Pag may nagbabayad na customer, dahil ang nature ng trabaho ko is sa bowling, amusement. Siyempre, pag tapos ng customer, punta sa counter, magbabayad, minsan sumusobra yung sukli, ay sumusobra yung bayad sa akin,
Dahil minsan yung mga pera, lalo na kung bago, nagkakadikit yan. Yung mga pera, may 100. Minsan, ang babayaran niya lang is 300. Nagiging 400 dahil bagong pera, magkakadikit ngayon. Pagbilang kong ganyan, 400. Ay, sir. Sobra po yung binayad nyo. Ganun ba? O sige, sabi niya. Pagkano ba? Ganyan. Hindi susuklihan ko sa doon. Babalik ko yung sobra sa kanya. Pero minsan naman, dahil sa yung sinasabi ko na pag may katapatan ka pala, mayroon din naman nakukuhang gantimpala. Kasi magbigay ko, sa'yo na yan, pamirienda mo. O, di ba? Di may gantimpala, yung katapatan na yan ay sabi nga kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Napakaganda po na ating talakayan po. Bago po natin ito palawigin, ating po munang bigyan daan ng paalala ng ating himpilan. Magandang araw sa mga taga-subaybay ng Radyo Maria. Ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria ay isang hangin na laging nagpapabaga ng ating pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Diyos. At ang pag-ibig na ito ay tila isang apoy na kailan may hindi mapatay-patay na naglulunsad sa atin sa isang gawaing ibahagi ang pagmamahal ni Kristo sa iba. Ang apoy na ito ay ating pagyayamanin sa palagiang pakikinig sa istasyon ng Mahal na Birhen na nagtataguyod ng isang makatotohanang debosyon sa Kanya, ang Radyo Maria. Ito po si Bishop Enrique Macareeg ng Diocese of Tarlac na humihingi ng pagbabasbas sa inyong lahat mula sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadyoso, ang mistisismo at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy, nandun po tayo sa, nagkwento po si Brother Romy tungkol sa mga karanasan niya dahil po siya ay isang cashier doon sa bowling, bowling. Super lane, sa mga, sa bowling lanes. Angeles City, Angeles City. At yun nga, nakaka-encounter po siya ng mga ganong klase ng mga tukso, Tukso, di ba? Dahil minsan wala akong pera. Siyempre, wala akong pera. May pera na ako. Siyempre, ganun lang isip ko. Kaya nga, may spiritual ka, itatawagin mo, sir, sobra. Kaya nga po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, di ba, sabi niya, kung ang kayamanan ng daigdig na to, hindi kayo magiging tapat, paano pa yung malilit naman. kayamanan sa langit, yung mga sabi tapat sa kakaunti, tapat sa marami. Doon makikita nga natin na kung sa pera, sa mga salapi, yun ang ibig sabihin ng Panginoon na hindi po tayo nagiging tapat dyan sa pera na yan, lalo pa kaya sa ating kapwa. Kung sa iyo pong kapwa, yan po yung kaharian ng langit, yung isip, puso at kalooban ng isang tao. Paano pa tayo magiging tapat sa tao kung sa material na bagay hindi tayo nagiging matapat. Kaya po sa atin pong sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lalo po doon sa pinagtatrabahoan ko, sa bangko po, hindi ka po pwede doon kung hindi ka tapat sa material na bagay. Malalaking pera. Doon talagang sukatan doon Pero kung ikaw naman ay makikitang tapat, kahit na bala-bala sa harapan mo yung sangdamukal na pera na yan, hindi ka papansinin, at sabi nga nandyan yung tiwala. At yun ang napakasarap na pakiramdam sa katulad natin na ang tiwala ng ating kapwa ay naandyan. Talagang very attempting talaga pagkadating. At saka hindi binibigyan ng basta-basta karapatan ng isang tao sa pagtitiwala. Kaya ang isang pinagkakatiwalaan, ito ay sinusubukan. Sinusubok ang isang tao. Hindi man ang ating kapwa, ang Diyos, hindi po ba, nagbibigay ng mga pagsubok na ganyan sa atin sa mga mumunting bagay upang subukin po yung ating sabing pagiging tapat sa ating sarili. Yun po yung pinaka
mahirap na parte doon, ano po. Yung tapat ka nga sa iba, Hindi ka naman ano po, tapat sa Diyos. pero hindi ka naman tapat sa iyong sarili. Really, oh. O, yun po yung yun po yung pinaka yun eh. Pinaka-pundasyon nun. Yung pagiging tapat sa sarili. Kasi kung sabi nga kung tayo walang katapatan sa ating sarili, hindi natin mapaglilingkuran ng iba sa ngalan ng katapatan. At ito yung ating pinapaksa, ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po, ang katapatan na ito. At yung ilalagay naman po natin to sa atin pong buhay mag-asawa, ano po, na si Sister Marjorie, hindi pa naman to nag-aasawa, mga minamahal namin taga-subaybay. Pero meron po siyang boyfriend. Siyempre, nandyan din po yung kailangan din po dyan, yung katapatan. Katapatan, ano po? Siyempre, Opo. At yan po nga, makikita po natin yung tinatawag nating sa salitang Ingles, yung fidelity, ano po? Yung paksang yan, yung bahagi ng katapatan na nauukol para sa parting yan, ano po? Yan. Na itong klaseng ito, sabing ganun, ano po ba? Paano ba ang definition tong fidelity? The quality of being faithful to your husband and wife, or faithful or loyal to our country or organization din. Ay, gano'n. Opo. Ayun na nga po, ano po? Yung sa atin pong buhay may pamilya, Faithful. lalo na po sa faithfulness. Apo, sa buhay may asawa, ano po? Yan. Ang karaniwang kalaban talaga dito sa parting to naman ng buhay may asawa, mga minamahal yung mga taga-subaybay, ang sumisira sa pagiging tapat ng tao dyan, tukso pa rin, ano po? Opo. Tukso pa rin. Kaya Nandun pa rin yung- yung tukso. Kaya yung tukso sa iba't ibang anyo, nandun siya pagkakatapatan ng pinag-uusapan, ano po? Oo nga. Kaya nga doon sa kanta, tukso, layuan mo ako. Sabi ka sa kanta. Marami ng kasinirang buhay, ano po ang tukso, ano po? Natahanan, sabi ka doon sa kanta. Kaya dito po sa buhay may asawa, ano po, nailalagay nga po natin tong bahaging ito ng ating paksa sige po, sa buhay may asawa. Kaya sa buhay may asawa, hindi po basta nagsasama yung lalaki at isang babae. Kundi ito po ay binibigyan ng tinatawag na basbas ng sakramento upang ang kanilang pagsasama ay maging banal at maging matibay. Masasabi nga po natin, kahit na nga po ikinasal na sila, ano po, sa simbahan o saan man, dahil sa tukso, nawawasak po yung kanilang pagsasama. Kaya mga minamahal na mga taga-subaybay, tayo po ay laging manalangin at maging tapat po sa ating sarili, ano po, na tayo maging aware po sa mga tukso na dumarating po sa ating buhay, sa material na bagay o sa mga emosyonal na bagay na atin pong nahaharap sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Kaya kung atin pong pag-aaralan nga po itong pagiging tapat sa buhay may pamilya, sa buhay ni Sister Meli, siguro maraming kwento ito na ano po bang... Oo nga po, dapat talaga yung faithfulness talaga sa asawa. Ano mang mangyari sa buhay, ano mang kahirapan ng dumating sa buhay, ay till death do us part. Sa hirap man o sa ginhawa, dapat magbibigayan po. Kung mainit yung isa, dapat magpakumbaba yung isa. Huwag sabayan yung init ng isa. Basta kailangan dito yung talaga yung kababaan ng loob. So yun pa rin po, ano po ang kailangan Kababaan dito, ng ano loob po, pa rin. para maging matapat tayo, ano po, sa ating mahal na asawa o basta lahat ating mga minamahal. Yes. Ako, madalas ako nadadali sa ganyan, Brad. Mahal na asawa, tapat sa mahal na asawa. Pagdating sa sweldo. Kailangan maging tapat na. No, diba? Tapos, sabi ng asawa ko, magkano na ba nabali mo? Ganito, magkano pa matitira? Di siya, 1.5 na lang. Tignan mo, sweldo mo na, kinupitan mo pa. Kaya nga po yan, sa mga maliliit na bagay, ano po, yan naman mga pakwela lang po yan, mga kwentuhan, ano po. Pero sa seryosong buhay ng isang mag-asawa, ano po, pag may dumarating na pong mga
problema tungkol sa iba kasi mayroong nagkakaroon ng ng third party, sabi nilang ganyan. Yan po yung mga mabibigat na nakasiraan ng katapatan. At napakabigat po ng mga nagiging epekto nito sa atin pong buhay may pamilya. Kaya pag dumating na po yung mga ganong klase, mayroon ng third party sa mga relasyon natin, at ito po ay napakalala na po, nasisira na po ng gusto yung katapatan, at hindi lamang po yung katapatan ang nasisira, kundi yung buong buong buhay na po natin, maging mga anak natin, maging apektado na po yan, mga kaibigan, lahat po yan, apektado na po yan. Kapag ganun na po ang mga nangyayari sa atin. So sa katapatan na po, yung pagiging matapat, kaya tinatalakay po natin to, hindi po natin basta-basta makukuha po itong katapatan na to kung tayo po sa atin lamang pong sarili aasa. Na kinakailangan po natin, kaya nandito po tayo sa atin pong himpilan ng mahal na ina upang atin pong talakayin to sa bahagi po ng tayo po nasa spiritual na buhay. Kaya ito po ang himpilan ng ating mahal na ina, Radyo Maria, patuloy pong nagsasaimpapawid ng mga katuruan, ng mga pag-aaral sa mga maliliit na bagay lamang po. Subalit ito po ay kapupulutan po natin ng malaking aral sa buhay at kaliwanagan sa ating buhay. Katulad po ng paksang katapatan. Marami na po ang hindi, sabi nga po, naniniwala sa katapatan. Kaya yung mga tao wala nang tiwala sa kapwa. Oo nga. Marami pong tao ganyan po. Wala nang tiwala sa kapwa. Marami na pong nadala. Dahil na rin sa kagawa din ng kapwa. Kapwa. So ito po tayo, nandito po tayo. Kung ang ating kapwa, nagawa po tayo ng pandaraya, huwag po natin silang gayahin. Kasi kung magiging mandaraya na rin po tayo sa kanila, ay hindi na po tayo naiba sa kanila. So, kaya sa atin pong pang-araw-araw na buhay, bagamat nandyan po kayo at nandito po kami, kayo po naman ay maaari namin makasama sa misyon na ito ng pagpapahayag ng mga mabubuting saloobin ng tao na makakatulong po sa ating pang-araw-araw na buhay at lalo't higit po sa atin pong pagninilay sa buhay po natin na alam naman po nating lahat na sa bawat gawain po natin, meron pong Diyos na nakatingin sa atin. At ito nga po, kahit hindi naman po tayo hindi naman po tayo nakakapag-alay ng buong buhay natin sa Diyos, sa maliit na kasimpleng kaparaanan po ng ating pagiging matapat sa ating kapwa, naipadadama na po natin yan sa Diyos, yung ating pong pagiging matapat sa Kanya. Kung hindi po nga tayo magiging matapat sa kapwa natin, na nakikita natin, paano pa tayo magiging matapat sa Diyos na hindi nakikita? Opo. Yan nga po, yung sinasabi natin na pagiging matapat sa ating sarili. Napakahirap pong napakahirap pong intindihin ng putong salitang to. Kaya mayroon pong kanta doon sa honesty. Sabi niya, it's such a lonely word. Easy hard to find. Sabi nga diba sa kanta. Napakahirap ng hanapin, pero sabi nga po, ang Espiritu ng Diyos hindi naman po tayo pababayaan. Sapagkat ito pong katapatan na to, kung bibigyan po natin ng simbolo to, ito po ay simbolo po ng Espiritu Santo na patuloy na umaalalay sa atin, sa ating buhay. Ito po yung positibong saloobin natin na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Na kung atin pong, ang ating nga po lamang dapat gawin, atin pong alagaan sa ating pagkatao. Sinupin po natin, o kaya sa isang halaman naman, alagaan natin, didiligan po natin sa ating pagkatao. Yung pagiging matapat na ito. Sapagkat ito pong katapatan na ito ang magiging tulay nga po natin
patungo sa espiritualidad ng ating buhay, sa ating pong paglalakbay sa Panginoong Diyos. So yan po yung buhay na may asawa natin, Kaya sa buhay may asawa, nilalagyan po tayo ng yung mga singsing, Di po ba, Sister Merly? Kung tayo po Ikakasal yun. Opo, kinasal po tayo, mga asawa natin, merong mga singsing na inihanda. Tanda ng yun? Ng katapatan. Yun, yung mga singsing na yan. Pero iba inaalis pa yan. Ha? Iba inaalis yan. Sa akin na isang lang, hindi ko na natubos. Sa hirap ng buhay, ayun, narimata. Yung katapatan ko narimata. Diba, naiwan naman yung spirit niya. Naiwan naman si katapatan. Singsing lang naman. Pag nagkapera. Sabi nga ng mga anak ko, sila na raw tutubos o kaya paggagawa na lang nila ako. So, ganun po yan. Sa ating pong inang simbahan, sa ating pong pagpasok sa sakramento ng pag-aasawa, yung katapatan po dyan po binabasbas sa atin sa pamamagitan ng mga sagisag ng singsing na sinasabing kaya bilog, eternity o pangwalang hanggan na pagmamahalan. At di nga, ang bumabalot doon yung pagiging tapat ng bawat isa, ng lalaki at ng babae sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang sinumpaang pag-ibig sa harap ng Diyos. Altar o sa harap ng Diyos. At ito pong ating paksang to ng pag-iisang dibdib, at pakikipagkaisa ng bawat isang tao, i-convert po natin sa spiritual naman natin na kalalagayan at pagharap sa Diyos, kung paano tayong magkakaroon ng tunay na katapatan sa Diyos sa atin pong susunod na magiging pagtalakay pa po. Bigyang daan muna natin ng paalala pa ng ating himpilan. From the moment kasi na nakinig ako sa Radio Maria, so far ako lang kasi mag-isa sa bahay. So wala ko ibang libangan, bahay, trabaho lang. Kahit pa sabihin mong closely knitted Catholic, kapag hindi magsisink in yung mga sinasabi at pinakikinggan mo, either you read or dinidiscuss, hindi mo maintindihan yon. Ang naitulong sa akin ng Radio Maria from the moment na nakikinig ako sa Catechism of the Catholic Church, lahat ng hindi ko naiintindihan, unti-unti siyang pumapasok. So with the guidance of Radio Maria, dun ko natutunan kung ano mga ibig sabihin, kung gaano kalalim ang naging pananampalataya ko sa ngayon. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga ka-Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating malay na ang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa pagdako po natin sa spiritualidad ng ating paksa, yayamang tayo po dumako na doon sa sakramento na siyang nagiging pundasyon upang maging matibay ang pagsasama ng mag-asawa ng isang nagmamahalan sa ngalan ng katapatan. Ito namang bahagi ng ating pagtatanghal ngayon, mga minamahal ng mga taga-subaybay, dadako po tayo sa spiritualidad. Paano tayo nagiging bilang isang simbahan ay nagiging tapat sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, bilang isang tao ay nagiging tapat sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tayo, Brother Romy, sa ating buhay bilang isang tao, yung katapatan natin sa Diyos, paano ba nating yung confession confession, confess ka, sinabi nung pare na dasalin mo yung tatlong ama namin, ang Panginoong Maria, dahil siya nagmamadali ka, so yung tatlo, ginawa mo na lang isa. Nagtipid ka, no? Sinorkat mo na lang siya. Yeah. Diba, nawawala na rin yung katapatan mo dun sa ibinigay na sa'yo na dapat na gagawin mong panalangin para dun sa kasalanan na gawa mo. Isa yun sa mga dapat talaga ang isang Kristiyano Katoliko ipakita niya katapatan niya sa mga sakramento. Katulad po ng sinasabi nga ng ating kapatid, yung sakramento ng pangungumpisal,
yan po ay mahalaga. Kapag dyan nga po, nagiging matapat tayo, nagiging tapat tayo sa ating Panginoon dahil doon sa sakramento ng kumpisal, sinasabi natin doon kung ano kasalanan natin, nagawa mo natin kasalanan, kasala. Kung dadayain mo pa yun, paano ka pa mabibigyan, makakalagan sa mga kasalanan mo, di ba? Ayun, napakalaking bagay po niyan, pagiging matapat na yan. At yan po ay isa nating minsan nakakaligtaan, mga minamahalayang mga taga-subaybay, ano po, yung kung bakit tayo kailangang pumasok sa kumpisal. Kasi ang alam lang natin, pag nagumpisal, sasabihin mo lang mga kasalanan, tapos patatawarin ka. Pero hindi pa po yun. Meron pa pong isa pang nakapaloob doon. Yung pagiging tapat po natin sa atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Na yung lahat po ng lalaman ng loob natin, yun man po positibo o negatibo sa ngalan po ng kumpisal, kasangkapan po yung atin pong mga kapatid na kaparian na siyang may katungkulan upang magkalag at magtali po ng ating mga dalahin sa buhay. Ano po? Ayun, naibibigay po natin. Basta na yun na, naikupisan mo na. Wala siyang babalikan para may pakita mo yung katapatan mo, Panginoon. Kasi diba? At saka isa pa, diba po sa ating pong buhay, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po, hindi po naman mawawala yung mga mabibigat na mga pangyayari sa buhay natin. Opo. Minsan kasi po sa ating pong mga pang-araw-araw na buhay, yun, dumarating yung mga tinatawag na adversity, ano po, yung mga pangyayari na para bang Hindi natin ginusto. at saka hindi mo halos malunok kumbaga sa hindi mo masikmura yung mga pagsubok. Kasi mayroong mga kapatid po natin na nakakaranas po ng ganyang mga pagsubok, ano po, mga nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kabuhayan, po, yung mga matitinding pagsubok, ano po, na kung minsan nga ayaw na nilang maniwala na may Diyos. Mga gusto na nilang talikuran ng Diyos dahil sa mga nangyayari sa buhay nila. Parang tingin nila wala ng Diyos. Pinabayaan sila ng Diyos. May kakilala akong ganyan kasi nag-text siya sa akin. Actually, humingi pa nga siya ng tulong kung paano siya makakabalik muli sa Panginoon. Sabi niya, dahil sa dami ng problema dumating sa buhay niya na halos hindi niya na makayanan. Sabi, nawawala na ako ng tiwala pati sa Diyos. Sabi niya, sister, wag mong gawin yan, kako. Kailangan manalig ka. Kasi hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya Sabi ko, sila rin naman ang magbibigay o magpapaisip sa'yo kung paano malulusutan yung mga pagsubok na dumarating sa'yo. Kasi dahil sila nga rin may bigay, makita lang yung kalinisan ng puso mo at yung pagiging matapat mo sa kanila. Yun ang sinabi ko nga sa kanya noon, pinayo ko sa kanya. Kaya, sige Brad, pakitulungan mo naman ako na makabalik ako muli, sabi niya. Dahil nga sa pagsubok, matitinding pagsubok talaga ang dumaan sa buhay niya. Hanggang sa pati mga anak niya, gusto man niyang maibigay yung ganito. Wala, hindi niya na kayang maibigay dahil nung una wala siyang trabaho. Yung padre de pamilya, hindi naman nila alam kung nasaan. Ganun siya. Kaya yun, nag-text sa akin, humingi siya nga ng tulong sa akin. O sige po, sabi ko, talagang gusto po ninyo makabalik. Kasi pag Friday sa Apo Shrine, pag Friday, dagsaan tao doon, punta po kayo doon sa Apo, ako sa Friday magkita tayo, sabi ko. At tutulungan ko kayong muling mailapit kayo sa Panginoon, kung gano'n sa Kanya. Punta po kayo doon sa likod, doon sa Kristong nakahiga, yung Apo mamakululunga, umawak po kayo sa kanyang kamay. Although sabi nga, imahe sila na hindi naman mapagsasalita. Pero mailalabas mo naman lahat kung ano nasa sa loobin mo. At humingi ka ng tawad, sabi ko. Dahil unti-unti nawawala na yung pag-asa mo sa buhay. Para maibalik ka niya, sabi mo lahat, humingi ka, manalangin ka. After mo kasi po doon sa Apo, once napatapos ka magdasal, pupunta ka doon sa isang box, nandun yung mga mensahe naman ni Apo. Kukuha ka ron. At yun ang magiging kasagutan diyan sa mga problema mo ako sa kanya. Pagkatapos po ng paglabas niya ng pintuan, Brad, sabi niya, ang luwag-luwag ng dibdib ko, ay umpisa na po yan, ituloy-tuloy nyo na, sabi ko sa muli nakikita ng Panginoon ang katapatan sa puso nyo sa inyong pananampalataya.
Yun ang sinasabi At saka kung hindi rin kayo naging matapat sa inyong tungkulin, hindi siya makakaahon doon. Ano po? Yan ang napaka-laking bagay ano po, na sa bawat isa, dala-dala po natin itong katapatan natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, napagkukwentuhan po natin mga minamahal naming mga taga-subaybay, ano po, ito pong mga malalim na pagiging tapat o katapatan natin sa atin pong Panginoong Diyos. Kasi ito po, nasusubok na po ito sa mga pangyayari po sa ating buhay. Kaya sinasabi po nga ng ating Panginoon na maging handa tayo sa pagdating ng anumang mga pagsubok. Ano po. Kaya ito po, ating pong babasahin yung isang ano po rito sa sulat po ni San Pedro, ano po, tungkol sa ganyang parte po ng ating pong mga pangyayari sa ating buhay. Sa unang sulat ni San Pedro, Kabanata 4, talata 12 hanggang 14. Mga pinakamamahal, huwag kayong magtaka sa nag-aapoy na pagsubok na sumasapit sa inyo. Nawari bagang isang bagay na di pangkaraniwan ang nangyayari sa inyo. Pagkos magala kayo sapagkat nabahaginan kayo ng mga hirap ni Kristo upang sa kanyang maluwalhating pagpapakita ay magtamasa kayo ng lubos na kaligayahan. Mapapalad kayo kung alipustain kayo dahil sa pangalan ni Kristo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Diyos ay sumasa inyo. Ayan po yan, ano po. Huwag na tayo magtaka sa mga nag-aapoy na pagsubok. At ang pagdating po nga po raw na yan ay isang bahagi ng ating pagtanggap o pakikibahagi din sa buhay ng ating Panginoon. So yan po yan, yung ating pong pagiging tapat. Huwag po tayong sumuko o huwag nating isuko ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos sa mga pangyayari po na sabi nga nasasaktan tayo at halos hindi na po natin maintindihan kung ano po yung mga nangyayari sa atin. Maging tapat po tayo sa ating pong pananampalataya. Yan po yan, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Sapagkat ang buhay po natin dito na atin pong nararanasan, sabi nga po, hindi po ito pang walang hanggan. Ano po, ito ay isang uri lang ng paglalakbay dito sa mundo. At ito pong dulo nito, doon po sa kaharian ng langit. Kung tayo po ay magiging karapat-dapat, sapagkat sinasabi nga po na ang paglalakbay po sa patungo sa kaharian ng langit ay punong-puno po ng kahirapan. At ang sukatan nga po niyan, sa mga hirap na atin pong mararanasan, ay ang ating katapatan. Kaya sinasabing ang katapatan, ang tulay patungo sa kaganapan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan po yan. Kaya kung ano man po yung ating nararanasan, manalangin lang po tayo. Tuloy lang po natin ang ating matyagang pananalangin at pagpapakita ng katapatan sa ating Panginoong Diyos. At katulad nga ng mga nabanggit ng ating mga kapatid, ano man po ating mga pagdaramdam sa Kanya, ano man po ang ating mga nararanasan na mga pag-iisip sa atin na negatibo na pong pumapasok sa ating mga isipan, maaari po natin yung maidulog sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang tayo po ay makaramdam ng kaginhawahan sa atin pong pang-araw-araw na buhay bilang isang mananampalataya at naghahangad na maging tapat po sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At para mapatatag pa ang katapatan sa pananampalataya, ay malaki po ang may tutulong ng Santo Rosario. Opo. O, tama po yan, nabanggit po yan. Amen, opo. Pang araw-araw. O, totoo po yan sapagkat ang panalangin nga po ng ating mahal na ina isang nagiging sandigan ng bawat isang kaluluwa, lalo tigit talaga sa mga nakakaranas ng mga pagsubok na ganito, ano po, na nililiglig yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pangyayari, ano po. Ang Santo Rosario ang isa sa pinaka makapangyarihang magbibigay lakas, magpapatatag. Yung ating pagpasok dun sa buhay at kamatayan ng ating Panginoon, ano po, sa buhay ng ating mahal na ina, ano po, sa bawat pag-usal natin ng butil ng Santo Rosario. Ay, napakainan po ng binanggit na yan ng ating kapatid na si Brother Romeo, ano po, at bilang mga Katoliko po, ano po, kung tayo po yung mga binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,
yan po yung atin pong ipinapaanyaya, ano po, ang pagdadasal. Yan po ang gamiting panalangin. Sa araw-araw. Opo, para maging matatag ang ating... Para maging matatag at maging papasok ang tukso sa buhay natin. Opo, papaglabanan ng mga tukso, ano po. Yun po. Sapagkat sa panalangin na yan, yung tukso mga dinudulot ni Satanas, ano po, ano po, mapaparan po yan. Sapagkat napakalakas po ng panalangin mo. Na babanggitin mo, parang bulaklak na inaalay sa paanan ni Maria yan. At kumbaga sa digmaan, yan isang latigo, no? Latigo ng mga, para sa kasamaan, ano, na magpapalayo sa lahat ng mga nakaambang tukso at mga kasamaan na maaaring magpatalo sa atin, sa ating pagiging tapat sa ating pananampalataya. At sa mga hindi naman po nating kapanalig o kasama sa ating pananampalataya, ito po, kahit hindi po kayo Katoliko, ito sa paksapong ito, hangad po namin maging mabuting tao tayo pare-pareho, ano po, sa katapatan po na pitaksa po natin. At pagkukulangan na po tayo ng oras, pasahin po natin yung isang pagbabahagi sa atin ni Brother Jimmy. Opo, so yung katapatan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging matapat? Dahil dito, nakasalalay ang buong pagkatao mo. Napakahalaga nito dahil magkakamit ka ng respeto at tiwala ng kapwa-tao mo. Kapag ang tiwala ng iba ay nawala, habang buhay mo itong pagdurusahan. Lahat ng kilos mo ay may kaakibat na pagdududa. Tulad ng basong nabasag, kahit mabuo muli ay may lamat na. May iba't ibang klase ng katapatan. Katapatan sa salita tulad ng palabra de honor, na kapag ikaw ay nangako sa isang bagay ay kailangan mong tuparin upang maipakita mo na may isa kang salita. Mayroon namang tinatawag na katapatan sa katungkulan. Bilang pinuno o namumuno, kailangang maging tapat ka sa gawaing iniatang sayo. Mayroon ding katapatan sa batas. Sa madaling salita, kailangang maging tapat sa lahat ng alituntunin o batas na ipinatutupad. Alalahanin sana natin na ang batas ay ginawa upang tayo ay sumunod at linangin. Sinabi ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, ang matapat sa kakaunti ay matapat din sa marami, at yung di matapat sa kakaunti ay di rin matapat sa marami. Kung sa kayamanan ng kasamaan ay di kayo matapat, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Sa makatuwid, tayong mga biniyayaan at binigyan ng katungkulan ay sikapin maging tapat sa lahat ng gawain. Pakaisipin lagi, ang sino mang di tapat sa sarili at sa kapwa, kailan may di magagawang maging tapat sa Diyos. Ang tunay na katapatan ay nasa gawaing kabanalan. Magpakabanal tayo upang maging tapat tayo sa isa't isa. Sino mang umiibig ng tapat at wagas ay tunay na mga anak ng Diyos. Ayun. Salamat po, Bro Jimmy. Bro Jimmy, maraming salamat sa iyong magandang pagbabahagi sa ating pong tinalakay na paksa, ang pagiging matapat. Opo. May kasabihan din po tayo na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Opo, napakaganda. Kaya dapat maging matapat tayo sa lahat ng ating mga gawain o transaksyon. Opo. Ang maging matapat sa maliliit na bagay ay maaasahan din sa malalaking bagay. So napakasarap pong maging tapat sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Harapin natin ang katotohanan tungkol sa ating sarili na tayo ay mahina at makasalanan. At dapat tayong maging tapat at mapagpaumanhin sa ating mga depekto at limitasyon. Ang pagiging makasalanan po ay hindi naman pinakamasama sa lahat ng bagay, kundi ang pinakamasama ay yung walang katapatan at nananatiling makasalanan at walang pagsisisi. Ang gusto po ng Diyos, ang kinalulugdan ng Diyos ay yung tapat na pagsisisi sa nagawang mga kasalanan, at siya ay tunay na namumuhi sa kanyang mga nagawang pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang, at gumawa ng tapat na pagsusumikap upang ang mga kasalanan, kamalian at kakulangan ay mawala.
habang lalo po tayong matapat na nagsusumikap, ay lalo naman po tayong uunlad sa kabanalan. Ay, napakaganda. Napakaganda. Tapat na pagsisisi. Opo, pagsisisi. So, kahit sa pagsisisi, kailangan po ang katapatan. Sisi ka ng sisi, di naman matapat. So, yun po yan. Wala na po tayong oras, Sister Marjorie. At amin po kayong inaayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo. Paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa na gusto nyo pong mapakinggan. At gayon din po sa youtube.com. I-search lamang po ang title ng aming paksa, Katapatan. At inyo na pong makikita at mapapakinggan. Maraming salamat po. At sa ngalan po ng bumubuo ng mistisismo, ng palatuntunang ang tunay na buhay maka-Diyos, pansamantala po muna kaming nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pagkinig sa ating pong programang ang Buhay Mistisismo dito po sa himpilan ng ating mahalina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.